Ano na? Diyan mo nga start. Gcash na lang. Diyan na lang question. Paano mo sinimulan ang iyong negosyo o karanasan sa industriya? Ang pagsimula ng negosyo, simple lang. Pag umpisa mahirap talaga. Kailangan mong isipin kung ito ba ay gagana or kasi mahirap pundar kung saan ka mag-uumpisa. At syempre, siguraduhin mo muna kung ito ay gagana yung business mo. Kaya dito sa uumpisahan ko, yun ang uunahin mo. At saka, nung nag-umpisa kami kasi, maliit lang. Maliit lang yung ginamit namin. Tapos, ang pera kasi kahit maliit, kung alam mo ang paggamitan dito. Ang importante, yung paghawak mo at saka yung budget. Kung paano mo ito i-budget. Tapos, talagang kailangan tipid talaga. Kasi kami, nag-umpisa kami sa kunti lang talaga. Tsaka unti-unting lumago, ganon, hanggang lumaki. Tapos, yun na, mabili mo na yung gusto mong bilhin. Ganon. Kaya pag mag-start ka ng business, talagang mahirap. Kailangan ka magtipid. Tipid lahat ng ano. At saka, at least, kung nag-umpisa ka, wala pang masyadong gastos talaga. Saka mo na bilhin yung gusto mong bilhin pag ito ay lumago kasi magagamit mo ay yung puhunan mo kung hindi ka magtipid. Kaya para lumago ito, ganun ang gawin mo. So, sa negosyo niyo po, ano po yung inyong kalakasan at kahinaan? Anong kalakasan? Anong ibig sabihin? Yung utang. Kailangan kasi pero yung utang, yun talaga ang yun talaga ang partner ng negosyo. Kasi lahat ng negosyo may utang. Pero, ang utang, maganda yung utang. Kasi hindi ka naman makabebenta kung walang utang. Kailangan lang piliin mo yung tao. Yun. Kasi pag inutang lahat yun, ano ang irorol mo? Diba? Kaya, kailangan mong piliin yung tao na madaling magbayad, yung loyal sa'yo na hindi yung, kasi noon talaga, yun ang problema. Kasi kung kunti lang yung puhunan mo, tapos inutang yung, kunwari, nag-purchase ka ng 5, tapos umutang yung 4, yung isa ang natira. Kaya, medyo higpitan mo kung minsan. Tapos, sabihan mo sa nangungutang na, sana ganito, unahin niyo muna ako. Kasi wala silang pundar kung hindi naman sila nakautang sa'yo. Ganun lang yun. So, paano mo hinarap ang mga hamon at pagsubok sa inyong negosyo o buhay? Na madali. Kasi, ang paghamon ng talaga ang hamon ng negosyo talaga. Kung minsan, stress. Lalo na kung marami kang mga kakumpetensya. Yun ang isa. Pero sa amin kasi noon, kami ang nauna. Kaya ng mga cyanide, yan. Kami ang nauna talaga dito. Kaya noon malakas. Noong 2004, nag-start kami dyan. So, yun ang time na malakas yung cyanide. Kasi wala pa noon. Kami lang talaga dito nauna. Tsaka lahat ng mga chemicals ng pang-miners. Kaya, yun ang parang, chance namin. Kaya madali ka. Sabi nila, madali. Pero kung minsan, timing lang kasi eh. Kasi yun, kami talaga lang ang nauna dito.
dito. Pero nung mga 2015, yun na, marami nang nagbenta. Tapos mula, lalo na nung pandemic, marami nang nagbenta na kung ano-ano, parang tinapay na. Kahit mataas ang lahat na ng sulok may nagbebenta na. Kaya, yun, doon ka mahahamon talaga. Pero ang gawin mo na lang dyan, ibaba mo. Kahit tutubo ka lang ng kunti. Basta mag-roll lang yung pera mo. Huwag mo lang isipin yung kita mo, kung paano malaki yung kita. Ang isipin mo, yung gaano kalaki yung bumibili sa'yo. Yan. Huwag mo isipin yung gaano kalaki yung kita mo. Ganun, para mag-roll lang yung business mo. So, saan po napupunta yung mga kita nyo? Napupunta gaya ng savings, gano'n. Opo, pinupunta nyo po ba sa bank or Ay, ano? Yun ang hindi. Kasi ako, hindi ako, kasi kung ipupunta ko ito sa bangko, sila ang gumagamit niyan. Kaya yun ang prinsipyo ko. Hindi ako ng bangko, ako na lang ang gumamit. Kasi pag ibangko mo yan, kunti lang ang porsyento niya. Eh kung ginamit mo yun, mas malaki, di ba? Unless kung sobra na, pwede mo nang ibang yung sobra para parang lang investment ganun. Pero ako, never ako nagbangko. Noon, okay lang. Nagbangko ako noon. Pero no, naisip ko na, kasi naranasan ko naman na 2 years dun sa time deposit eh. Nung i-withdraw ko, hindi lang. Ang liit talaga. Kaya, huwag na. Ako na lang gagamit. Ganun. Kaya hindi ako nagbabangko. Mag-invest na lang ako sa ibang ahensya. Ano po yung kalagayan ng negosyo nyo noong panahon ng pandemic? Yan ang malaking hamon sa atin. Kasi nung pandemic talaga, hindi ka makalabas, di ba? Nasa bahay ka lang. Pero ang ginawa ko niyan talagang doon mo na gagamitin yung strategy mo. Tapos yung technique mo. Kasi ang ginawa ko noon, kasi yung mga customer ko, kaya ng gold buying, gano'n. Kasi nag-gold buy din naman ako. Ang ginawa ko, dinala ko yung, yung kiluan, yung, yung mga gamit, tapos dinala ko sa kanila. Doon ko. Kasi ikaw lang ang makalabas di ba? Pag, tapos ang mga essentials lang dapat ang bibilhin mo, di ba? Ayaw nilang pumasok yung mga ibang. Kaya ang ginawa ko, timing naman na maraming prutas noon sa Cagayan, nag-purchase ako ng mga pineapples, gano'n. Kaya yung truck puno ng prutas. Habang nagbebenta yung mga drivers at saka yung mga kasama namin, ako naman pumunta doon sa mga customers doon. Habang nagbebenta sila, doon ako. Kaya gano'n ang ginawa ko. Para lang gumana. Kasi kung ikaw naman ayaw mo namang may stock, di ba? Wala na, matulog ka na lang. Hindi naman pwede kasi kumakain tayo araw-araw. Kaya ganun talaga. Kailangan mo gagamit ng technique. Strategy para lang mabuhay ka. Kaya ganun talaga gagawin. Naranasan nyo na po bang ma-scam? Ay, hindi. Paano nyo po ito naiwasan o naiiwasan? Naiwasan ko yan kasi sa akin lang kung may nag-alok sa akin, marami silang nag-alok dito, yung mga gaya ng Satara. Diba yan, malaking scammer yan. Noong una, inalok sa akin yan, kaya lang sa akin naman. Inisip ko rin naman. Kasi sabi nila, double your money within 6 months. Ganon. Ha? Anong klase ng business yan? Kasi kung nagne-negosyo ka, alam mo kung saan tatakbo yung pera, di ba?
Kasi kahit anong business ang gawin mo diyan, idodoble within 6 months. Tapos sa dami ng mga tao, kung nakuha nila yung pera ng lahat ng tao sa mundo, saan nila dadalhin yung karami ng pera, 'di ba? O Yeah. anong klase ng business ang ano? Eh sana si Chungsan, hindi na siya magpatayo ng building para lang kumita ng centavos, 'di ba? Yeah. Idadalhin na lang doon para within 6 months nagdodoble na. At saka wala na sana tayong bangko kung naniniwala tayo sa mga ganyan. Yun ang ano ko, prinsipyo ko, kaya never naman akong na-scam sa awa ng Diyos. So, Yung utang meron. Doon Oo. ako na ano naman. Wala sa scam pero yung utang, yun, marami. Kasi ako, madaling maawa. Lalo na kung walang-wala. Kaya marami akong hindi nasingil dyan sa tram, first gate, ukap. Yung mga hanggang ngayon. Mayroon po ba kayong mapapayo sa mga taong may balak magsimula sa ganitong klaseng negosyo? Meron naman. Ano po? Yung kung gusto nilang mag-start ng ganito, okay lang naman na ano. Ang masasabi ko lang, kailangan kahit anong business, kahit anong negosyo, kailangan lang ang kung determinado ka sa ano sa negosyo mo, lalago yan. Basta gawin mo lang. Gaya ng sinabi ko kanina, tipid talaga. Yun ang unang-una mong gagawin. At saka, kasi pag umpisa ang hirap mag-advertise. Yun ang pinakamahirap. Pero ang gawin mo, babaan mo yung negosyo mo. Babaan mo ng kung sakali yung presyo nila sa kabila, kahit marami kayong nagbebenta, di ba? Ang gawin mo na lang, kung sakali yung isang gram ng cyanide, nagbebenta sila ng 16.5. Gawin mo na lang itong 16. Kahit kunti lang yung tubo mo. Oo. Kasi, pag nakuha sila ng 16 sa'yo, mag-aano yan eh. Uy, punta ka ng ganito. Punta ka kay ganito, mas mura. Parang ano yan eh, dinadala ng hangin yung balita, di ba? Nag-ano yan. Kaya kahit malayo dito sa amin, pumupunta sila dito noon. Kasi yung presyo namin, malaki ang gap. Yan. Pag yung utang lang, yun dinadagdagan. Kung sakali yung cash 16, yung utang 16.5. Yan yun. Para yung mga tao, maano sila, uy, malaki na yung 5. Punta na lang tayo dun. Yan yun. Kaya pag mag-umpisa ka ng negosyo, ganun talaga ang gawin mo. Babaan mo yung presyo mo, masasanay na sila sa'yo, magkakakilala na kayo ng buong buo, yun, babalikan at babalikan kanila. Hindi kanila kahit magtaas ka na noon sa next na, at least kilala ka na nila. Ayun. So, ano po sa tingin niyo ang unang problema sa inyong negosyo? Unang problema ng negosyo, yun, utang. Utang. Gaya ng sinabi ko kanina. Yun ang talagang, kasi sa akin, hanggang ngayon, marami pa akong hindi nasingil. Mula nung nung nag-umpisa ako, may utang pa rin hanggang ngayon, patay na yung mga iba. Pero may iba naman na bago silang namatay nagbayad. Kaya yun talagang problema. Tapos yung timing mo sa paggastos, yun lang talaga. Kaya kailangan mahigpit ka. So, for the last question po, as a successful entrepreneur, naniniwala po ba kayong pag wala kayong pera, hindi magiging successful ang inyong negosyo? Kung wala kang pera, sariling pera, Kung hindi madali talaga. Hindi madali talaga kung wala kang pera. Kaya lang, gagawan mo ng paraan. Pwede ka namang mangutang. Sa akin, talaga mahirap. Kasi kung minsan sa panahon ngayon, lalo na ngayon,
Ay naku, ang hirap mangutang. Lalo na't marami na nagdaang scam-scam. Ayun, tapos lalo ako, maraming utang na hindi nagbalik. Yun talaga. Pero, depende naman kung yung mag-umpisa ka na kung may magpapahiram sa'yo na walang porsyento, okay lang. Kasi mahirap talagang mag-umpisa wala kang puhunan. Yun ang importante. Kung may puhunan ka. Kahit kunti lang, kaya magpursige ka para magkaroon ka ng puhunan. Kasi kung sarili mo yung pera, mas madali. Hindi mo problemahin yung porsyento. Kasi malaki yung porsyento, di ba? Yun pa, mas, kasi kung yung porsyento mo na yun, yun pa ang gagamitin mo. Idadagdag mo sana sa yun sana ang kikitain mo. Magtaas ka ng presyo para may ipuporsyento ka, may matitira sa'yo. Kaya mahirap talaga. Magpursige ka para magkaroon ka ng puhunan. Kahit kunti. Dahan-dahang tumaas. Thank you po. So, other question?